Maraming bayan sa Antique ang nalubog din sa baha dahil sa pananalasa ng bagyong Tino. May Express report si Gary De Leon. Pagdaan ng bagyong Tino dito sa Antique, agad naming naramdaman ang lakas ng ulan at hangin na tila pabago-bago pa ang direksyon. Halos magdilim ang paligid at tila isinasayaw ng hangin ang mga puno. Muugong yung iip ng hangin at halos sumayaw yung mga puno at humalig yung paligid sa lakas ng hangin na dala ng pagdating ng bagyong Tino dito sa Antique. Nawala ng kuryente at signal ng telepono. Sa Xavier Village sa Barangay San Pedro, sa bayan ng San Jose de Buenavista, patuloy ang pagragasa ng tubig baha. Nilamon na ng tubig ang mga bahay malapit sa ilog at halos tangay na ng malakas na agos ng baha. Sa bayan naman ng Aninii, abot tuhod na rin ang tubig sa ilang barangay. Lubog ang maraming bahay. Kita rin ang malalakas na hampas ng daluyong sa baybayin. Sa bahaging ito ng San Jose de Buenavista, kulay putik na ang alon. Habang sa bayan ng Sibalom, patuloy ang pagmonitor ng lokal na pamahalaan sa ilang mga ilog na dinadaluyan ng rumaragas ang tubig baha. Sa Barbasa, Antique, mistulang ghost town ng lugar. Matapos magpatupad ng forced evacuation sa 3,000 residente ang MDRMO. Ang Barbasa ang pinaka-high risk sa baha at landslide sa Antique. Nawalan din ng kuryente at pahirapan din ang signal ng cellphone sa lugar. Yun nga sir, ang problema namin kasi erratic yung track ng bagyo. Minsan sa Aninii, minsan dito sa sentro, minsan bababa ng bahagya. Kaya nga prepare lang namin yung mga mamamayan namin, kababayan namin na kailangan wag lang lumabas ng evacuation center hanggang hindi po na lumagpas yung bagyo sa Panay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.